Ate Sabrina, ito na yung mga damit nyo ni Tita Marge. Bakit ikaw ang nagdala niyan? Nasaan si Tita Ana? Masama kasi ang pakiramdam ni nanay eh. Kaya ako na lang ang nagdala ng mga damit nyo. Paano yan? Sino magpaplansya bukas? Baka bukas daw eh, magaling na si nanay. Kung gusto nyo eh, ako na lang ang magpaplansya para sa inyo bukas. Kung sakali na hindi pa kaya ni inay, marunong naman ako eh. Nako, baka hindi ka makapasa kay Mami. Maselan kasi yun sa mga damit eh. Nanay mo lang talaga nakapasa sa kanya. Pilitin na lang kamong kumilos ng nanay mo bukas. Minom na lang siya ng gamot. Sige te, sasabihin ko kay nanay. Oh, eto ang bayad. Salamat ate. May pambili na kami ng bigas tsaka ulam mamaya. Hindi sana ganyan ang buhay nyo kung hindi kayo iniwan ng tatay nyo. Hindi man lang naawa sa inyo. Sana ikaw nakapagtapos na ng pag-aaral. Sige ate, uuwi na ako. Okay, ingat ka. Yung bilin ko sa'yo ha, bukas kailangan ng nanay mo magplansya ng mas maaga. Marami-rami din kasi ang pagpaplansyahin niya. Magandang araw, Miss Gwen. Ako po si Bianca at merong maliit na negosyo. Sumulat po ako para ibahagi ang masalimuot, malungkot at masayang karanasan na may halong kababalaghan. Sana po kapulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig at makapagbigay din ng inspirasyon. Nasa grade 10 ako noon nung iwan kami ng tatay namin at sumama sa ibang babae. Mula noon si inay na ang mag-isang nagtaguyod sa aming tatlong magkakapatid. Lahat ng klase ng trabaho pinasok niya, mabuhay lang niya kami sa marangal na paraan. O nay, bakit po kayo ang kumikilos dyan sa kusina? Nasaan na yung dalawa? Pumunta sina Mark at Levi sa junk shop. Ibebenta na daw nila ang mga naipon nilang bakal at mga bote. Ako na lang po dyan, nay. Maupo na lang po kayo. Baka mabinat pa kayo eh. Kaya ko naman. Tsaka lalo lang ako manghihina kung nakaupo at nakahiga lang ako. Ay nako, ang tigas ng ulo nyo. Ay, ito nga po pala ang pera, nay. Bumawas na po ako ng pambili ng bigas tsaka ulam. Sabi nung dalawa, sila na lang daw ang bahala sa baon nila. Mga bata pa eh, madidiskarte na sa buhay. Malayo ang mararating ng mga yun. Lahat naman kayo, madidiskarte at mababait na mga bata, ay napakaswerte ko sa inyo. Kami rin po, nay. Maswerte sa pagkakaroon ng mabait at responsableng nanay na katulad nyo. Bakit parang malungkot ka? Naalala ko lang po kasi yung sinabi ni Ate Sabrina. Kung hindi daw tayo iniwan ni Itay, hindi ganito ang buhay natin. Siguro nga iba ang takbo ng buhay natin kung hindi niya tayo iniwan. Baka ikaw magtatapos sa kolehiyo. Patawarin mo ako anak. Wala rin kasi akong kontrol sa pangyayari. Ginawa ko naman lahat para tayo ang piliin ng Itay ninyo. Kaya lang, ayaw na niya sa atin. Alam ko naman po na lahat ginawa niyo eh. Kaya lang, mas matimbang sa kanya ang babaeng yun. Pero sana naman, hindi niya kinalimutan ang obligasyon niya sa atin. Sa kabila ng ginawa ng Itay ninyo, ayokong magalit kayo sa kanya. Tatay niyo pa rin siya kahit ano pa ang mangyari. Utang ninyo pa rin sa kanya kung bakit kayo nabubuhay sa mundo na ito. Kapag ganun na ang litanya ni inay, tumatahimik na lang ako. Mahirap kasi sundin ang sinasabi niya. Na huwag kaming magalit sa aming ama pagkatapos ng ginawa niyang pag-iwan sa amin. Kinuha ko na lang ang kaldero para magsaing. Siguradong pagdating ng dalawa, gutom na ang mga yun. Si inay naman pagkatapos ng ginagawa niya, umupo na muna at tumingin sa malayo. Nay, pinapasabi din po pala ni Ate Sabrina na magpaplansya raw kayo bukas sa kanila. Maaga akong pupunta doon bukas. Alam ko kasing tambak na mga damit nila. Kaya niyo na po ba? Oo naman. Kailangan nating magsipag para hindi tayo nauubusan ng budget. Sabi ko nga po eh, ako na lang.
Kaya lang maselan pala ang mommy ni Ate Sabrina. Sinabi mo pa. Ako nga minsan napapagalitan pa kapag hindi nagustuhan ng plancha ko. Ano? Pinagagalitan po kayo? Bakit hindi niyo sinasabi sa amin? Ayoko na kasing mag-alala pa kayo. Kilala kita kasi. Kamag-anak naman nila tayo Bakit parang kasambahay ang trato sa inyo para pagalitan? Ay nako, iba talagang nagagawa ng pera. Dati, hindi naman ganun si Tita Marge Hayaan mo na. Ako nga, hindi ko nalang pinapansin. Mali ko naman kasi nasaan na kaya ang mga kapatid mo? Dapat kanina pa sila nandito Baka po may dinaanan. Kaya po hanggang ngayon wala pa. Nakatapos na akong magluto nung dumating ang dalawa na masaya. Malaki daw ang napagbentahan nila ng kalakal. Dumaan daw muna sila sa malaking tindahan na malapit sa amin para bumili ng kape, asukal at ilang delata na babaunin nila sa eskwelahan. Parang gusto kong maiyak sa kasiyahang nakikita ko sa dalawa. Kumpara sa iba, barya lang ang kinita nila. Para sa kanila, yaman na yun maituturing. Maya-maya lang niyaya ko na silang kumain. Alam kong gutom na rin sila. Konti man na nakahain sa mesa ang mahalaga. Sama-sama kaming kumakain. Kinabukasan, maagang gumayak si Inay para pumunta sa bahay ni na Ate Sabrina. Ako naman maglalaban ng sarili naming damit. At paplansyahin ko na rin ang mga polo ng mga kapatid ko. Habang sila mangangalakal na naman. Mula nang iwan kami ni Itay, ganun na naging routine ng buhay namin. Tita Ana, madami pa po ba kayong paplansyahin? Nasa 10 na lang ito. Bakit? Ipapahabol ko po sana tong 5 damit ko. Sige, akin na at isasama ko na. Tita? May sasabihin ka pa ba? Alam niyo po ba na nasa Canada na daw si Tito Rodney kasama ng kabit niya? Talaga? Kanino mo naman nabalitaan yan? Sa kamag-anak din po namin na malapit kay Tito. Balita ko nga din po, maganda na ang buhay nila doon. Ang swerte naman talaga. Mabuti naman maayos na ang buhay niya. Sana naman maalala niya kahit ang mga anak namin. Parang hindi nyo naman alam ang kalakaran ngayon. Pwede pong ipinawalang bisa ang kasal nyo o kaya naman pineke nila ang mga dokumento para makapagpakasal sila. Hindi niya pwedeng gawin yun. Kasal siya sa akin. Parang hindi nyo naman alam ang kalakaran ngayon. Pwede pong ipinawalang bisa ang kasal nyo o kaya naman pineke nila ang mga dokumento para makapagpakasal sila. Ay, bahala na ang Diyos sa kanila. Ang mahalaga sa akin, nakakaraos kaming mag-iina. Yun lang naman po ang sasabihin ko. Ituloy nyo na po ang ginagawa nyo para maaga kayong makauwi ngayon. Nung pagtalikod ng pinsan ko, hindi na napigilan ni Inay na tumulo ang luha niya. Parang sasabog din ang dibdib niya sa sama ng loob. Kahit parang gusto na lang niyang umiyak ng umiyak. Itinuloy pa rin niya ang pamamlansya. Pagkarating sa bahay, napansin ko agad na matamlay si Inay. Naisip kong baka sumama na naman ang pakiramdam niya. Pero ayos lang naman daw siya at hindi na nilagnat. Kaya ganun na lang ang gulat ko nung bigla na lang siyang umiyak. Inay, bakit po kayo umiiyak? May masakit ba sa inyo? May nangyari ba sa bahay ni na Tita Marge? Oo, wala anak. Naawa lang ako sa sitwasyon natin. Naisip ko na sana mas magandang buhay ang maibibigay ko sa inyo. Hindi yung nagtitiis na lang kayo sa kung anong buhay na meron tayo. Naiintindihan naman po namin kayo Hindi naman po kami nagrereklamo sa kung anong meron tayo. Alam ko naman. Kaya lang hindi ko maiwasan na mainggit sa nakikita ko sa iba. Sa buhay na meron sila. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon marangyang buhay ang nagpapasaya sa tao.
Ang mahalaga sa amin ng kapatid ko yung magkakasama tayo. Kung tutuusin nga po, maswerte pa rin tayo dahil may bahay tayo at nakakabili ng pagkain. Nakakapag-aral din ng dalawa kong kapatid. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw gaganda ang buhay natin. Ganyan po dapat. Huwag mawawalan ng pag-asa habang nabubuhay. Pasensya ka na anak ha. Nagiging iyakin ang nanay niyo. Ayos lang po yan, Nay. Mabuti po na nailalabas nyo. Kesa naman sa kikimkimin nyo lang sa dibdib. Mahigpit ko pang niyakap si inay. Pakiramdam ko may ibang dahilan ng pag-iyak niya. Siguro naaalala na naman niya si Itay. Noon may mga gabi ako nagigising dahil sa mga hikbi niya. Alam kong dahil yun sa tatay namin. May ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang umiyak siya dahil sa ginawang pag-iwan sa amin ni Itay. May 1 linggo na rin ang nakakalipas mula nang umiyak si inay. Pero iniisip ko pa rin ang dahilan niya. Nung araw na yon ako ulit ang maghahatid ng mga nilaban ng nanay ko sa bahay ni na Tita Marge. Ang pinsan ko lang ang nadatnan ko doon. Oh, ikaw ulit ang naghatid? Oo, te. May nilalabhan pa kasi si inay Kaya ako na lang ulit ang naghatid ng mga damit na pinalabhan nyo. Tumatanggap din pala ng ibang labada ang nanay mo? Oo, sayang din kasi. Pero syempre, kayo pa rin ang priority niya. Dapat lang, no? Malaki yata kaming magbayad kumpara sa iba. Wala na siyang mahahanap na kasing galante namin. Wala yata si Tita Marge. Lagi naman siyang wala eh. Kung hindi kasama ang mga amiga niya, nasa kasino yun. Iba na talaga kapag maraming pera, no? Siyempre naman, maliban sa nabibili mo ang lahat ng gusto mo, pwede ka pang mag-travel abroad. Sayang nga kayo eh. Sana kayong nasa Canada ngayon. Ha? Pasensya na, hindi ko maintindihan. Hindi pa ba sinabi sa'yo ng nanay mo ang tungkol sa tatay nyo? Ano ang tungkol kay Itay? Nasa Canada na siya kasama ng bago niyang pamilya. Maganda na ang buhay niya doon. Bigay ko sa yung account niya sa Facebook para ma-stalk mo. Ibang ginagamit niyang pangalan para hindi niyo siguro siya matunton. Sige te. Namimiss ko na rin naman si Itay Kahit sa litrato gusto ko rin siyang makita. Nako, baka maglaho yung pagkasabik mo kapag nakita mo ang mga picture nilang mag-anak sa Facebook niya. Yun pala ang dahilan ng pag-iyak ni inay. Habang naglalakad ako pa uwi, inaalala ko ang mga taon na kasama pa namin si Itay. Masagana pa ang pamumuhay namin noon. Lahat bago mula sa sapatos at uniforme. Hindi rin namin pinoproblema ang kakainin sa araw-araw. Ngayon lahat kailangan isipin para makatipid. Gusto ko ring umiyak. Kaya lang para sa akin isa yung kahinaan. Huminga na lang ako ng malalim. Hindi ko na rin balak banggitin kay inay ang napag-usapan namin ng pinsan ko. Pagdating inabot ko lang kay inay ang perang bayad sa paglalabada niya. Nagkulong agad ako sa kwarto at kinuha ang nag-iisang lumang cellphone namin na kailangan nakacharge lang lagi para hindi mamatay. Tiningnan ko ang Facebook ni Itay. Lahat ng litratong nandun larawan ng masayang pamilya. Masasabi kong maganda na ang buhay nila doon. Samantalang kami naghihirap pa rin. Saan po kayo galing, Inay? Diyan lang kina Maring Mercy. Nakipagkwentuhan po pala kayo. Oo, naiinip kasi ako sa bahay kaya lumabas muna ako para makipagkwentuhan. Maaga kaya ta ngayong umuwi. Wedding anniversary po kasi nung mga amo ko, kaya maaga nilang isinara ang tindahan. Ano po ang napagkwentuhan nyo ni na Aling Mercy? Yung anak pala niyang panganay na si Kate recruiter sa isang agency. Marami na nga raw yung napaalis Parang gusto kong mag-apply kaya lang hanggang 45 lang daw. Tingnan mo nga ako anak.
Kung papasa pa ba ako na 45 ang edad? Magiging totoo po ako sa inyo, ha? Siguro po, dahil sa hirap ng trabaho nyo, mas mukha pa po kayong matanda sa totoo nyong edad na 50. Ay, yun nga rin ang sabi ni Maring Mercy eh. Pero pwede naman daw dayain ang edad ko kung talagang desidido ako na mag-abroad. Kahit pwede pa po, hindi ko rin po kayo papayagan. Baka ako pwede pa po. Tsaka bata pa ako eh. Kakayanin ko pa po ang trabaho sa ibang bansa. Naku anak, sa Saudi kasi ang bansa na kailangan ng DH. Delikado para sa mga katulad mo. Hindi naman kaila sa atin ang nangyayari sa mga kababayan natin doon, hindi ba? Yun naman pala eh. Tapos gusto nyo pang pumunta dun. Ay nako, kayo talaga oh. Sa edad ko naman siguro na to eh. Hindi na ako para pag-interesan pa ng magiging amo ko. Paano po kung malulupit ang mapuntahan yung amo? Alam nyo naman po na swertihan lang ng pagkakaroon ng mabait na amo sa Saudi. Kesa naman kasi na ganito lang ang buhay natin. Malay mo swertehin ako. Gusto ko rin kasi kayo mabigyan ng magandang buhay. Hindi ko yun magagawa kung paglalaba lang ang trabaho ko. Kung ganun po ako na lang ang makikipagsapalaran sa ibang bansa. Ako ang magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Ayoko anak, hindi kita papayagan. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Kung ganun po hindi ko rin kayo papayagan. Mas gugustuhin ko pa po na sama-sama tayong maghirap dito. Kayo lang naman kasi ang inaalala ko. Ilang taon na lang magtatapos na sa high school ang mga kapatid mo. Alam ko, gusto rin nilang makatungtong sa kolehiyo. Ako na po ang bahala sa pag-aaral nila. Gagawa ko ng paraan. Sobra-sobra ng sakripisyo mo sa amin, anak. Pati pangarap mo, isinantabi mo para sa amin ng mga kapatid mo. Lahat po gagawin ko. Hindi ko po kayo pababayaan gaya ng ginawa ni Itay. Ay, mula ngayon anak, kalimutan na natin siya. Sigurado naman na hindi na rin niya tayo naaalala. Malamang po. Nasa Canada ba naman siya kasama ng bago niyang pamilya? Maganda na ang buhay nila doon. Habang tayo, naghihirap dito. Sinabi siguro ni Sabrina sa'yo ang tungkol sa tatay mo, ano? Nakita ko rin po sa Facebook niya ang buhay nila doon. Ayokong nasasaktan ka ng ganyan, anak. Kaya nakikiusap ako na wag mo nalang tignan ang Facebook ng ama mo. Hindi na nga po, Nay. Isang beses ko lang naman tiningnan eh. Nay, sasabihin po ba natin sa mga kapatid ko yung tungkol kay Itay? Wag na muna siguro ngayon. Hindi pa kasi nila maiintindihan. Ayoko na masaktan ng mga kapatid mo. Sige po, Nay. Wala akong sasabihin sa kanila. Para sa akin patay na si Itay. Hindi ko alam kung magagawa ko pa ba siyang patawarin balang araw. Mas lalo pa ako nagsipag para sa pamilya ko. Maliban sa pag-overtime sa trabaho ng pag-aari ng Koreano at ng Pilipina niyang asawa, ume-extra din ako sa paglilinis ng bahay ng mga kaibigan nila tuwing day off ko. Hindi ko na pinapansin ang pagod. Basta maibigay ko lang ang kailangan ng mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Lagi ko na lang iniisip na matatapos din ang paghihirap namin. Anak, magpahinga ka naman kahit isang beses lang. Okay lang naman po ako, Nay. Kahit kasi day off mo, nagtatrabaho ka pa rin. Kahit po kasi matagal pa, nag-iipon na ako ng pangkolehiyo nung dalawa. Sa halip na sarili mo muna ang unahin, mga kapatid mo pa talaga. Tinanggap ko na naman po na hindi na ako makakapag-aral eh. Kaya mga kapatid ko na lang po. Kapag nakatapos sila, para na rin pong ako ang nakatapos. Paano ka naman? Ayaw mo bang umasenso sa buhay? Naniniwala naman po ako na pwede akong umasenso kahit hindi ako nakapagtapos. Kailangan ko lang po ng diskarte. Alam ko, magtatagumpay ka. May tiwala naman ako sa'yo eh. Sana, ingatan mo pa rin ang sarili mo. Mahirap kasi ang magkasakit ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Iniingatan ko naman po ang kalusugan ko eh.
ayoko din po na bigyan kayo ng alalahanin. Ipagluluto na lang kita ng mga paborito mong ulam para kahit papaano makabawi ako sa'yo. Salamat po, Nay. Dumating na po ba sina Mark at Levi? Umalis ulit, mangangalakal daw sila para makapag-ipon para sa field trip nila. Huwag na po nilang problemahin yun. Ako na po ang bahala sa pagbabayad. Sasabihan ko sila mamaya pag uwi. Gusto talaga nilang sumama Sabi pa nga kahit isa lang sa kanila ang makasama. Maranasan man lang daw ng isa sa kanila. Pareho ko po silang pasasamahin. Gusto kong maranasan nila ang hindi ko naranasan. Gusto ko hindi nila maramdaman na may kulang lagi sa pamilya natin. Hindi ko na lang sinabi na ayokong isipin nila na kaya hindi nila nararanasan ang mga bagay na meron ng iba dahil wala kaming ama. Dahil sa pagtutulungan namin magkakapamilya, natutugunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Mahirap pa rin pero ang mahalaga, hindi na humahapdi ang sikmura namin dahil walang makain. Pagpasok ko kinabukasan, ipinatawag ako ng mga amo ko. Medyo kinabahan pa nga ako. Dahil yun ang unang beses na pinatawag ako sa opisina. Yun pala aalokin lang ako kung gusto kong magtrabaho sa Korea. May ilang sandali din akong nakatulala at hindi alam ang sasabihin. Hanggang makauwi ako nung gabi para pa rin ako nakalutang. Aba, bakit parang ang saya mo ngayon? Kanina po kasi, pagdating ko sa tindahan, kinausap ako ng mga amo ko. Akala ko nga po may nagawa akong mali. Iyon pala aalukin lang ako kung gusto ko raw magtrabaho sa Korea. Ha? Ano ang desisyon mo? Gusto ko po sana. Kaya lang kailangan ko pong mag-aral muna ng Korean language at malaki-laki rin po ang gagastusin ko. Ano naman sana ang magiging trabaho mo kung sakali? Sa factory po ng kapatid ng boss ko. Medyo mabigat daw ang trabaho doon. Pero sa tingin naman daw niya, kakayanin ko naman dahil bata pa ako. Mas okay sana yon kesa sa Saudi. Kaya lang, mapapalayo ka naman sa amin. Nay, alam niyo naman po na lahat gagawin ko, alang-alang sa inyo. Nag-offer nga po ng tulong ang mag-asawa Kaya lang, nahihiya po ako. Kung talagang desidido ka na, pwede naman akong mangutang sa mga kamag-anak natin dito. Baka po ang ibig niyong sabihin kamag-anak ni Itay. Pareho na rin yun. Sa tingin ko po, Nay, alam na nila noon pa kung nasaan si Itay at ang panluloko niya sa inyo. Pero dahil kamag-anak nila, pinagtatakpan lang nila. Kailan ko lang po nalaman na matagal na nila tayong hindi itinuturing na kapamilya. Pinaplastik lang nila tayo kapag kaharap. Nagkukunwari na mababait. Alam ko naman yun, pero nakikisama lang naman ako sa kanila Naalala niyo pa po ba nung huling inimbita nila tayo bilang bisita? Noong kasama pa natin si Itay. Ngayon, kaya lang kayo pinapupunta dahil kailangan nila ng tagahugas. Kahit papaano naman kasi nakakatulong sila sa atin. Huwag niyo po sanang kalilimutan na pinagtatrabahuhan niyo kung ano man ang pabor na ibinibigay nila sa atin. Wala po tayong utang na loob sa kanila. Sa ngayon, wala talaga tayong magagawa kundi magpakumbaba at sumunod na lang. Wala naman tayong kakayanan na tumayo sa sarili natin mga paa. Alam ko naman po kung bakit nakikisama pa rin kayo sa kanila Umaasa pa rin kasi kayo na babalikan tayo ni Itay. Malabo na ho yun. Kaya wag na kayong umasa pa. Masaya na siya sa bago niyang pamilya. Huwag kang mag-alala, Iha. Mula nung sabihin sa akin ng pinsan mo ang tungkol sa ama mo, pinatay ko na rin sa puso ko ang pag-asa na balang araw mabubuo muli ang pamilya natin. Mabuti naman po at natauhan na rin kayo. Dahil ayoko na magkaroon ng utang na loob sa pamilya ni Itay kung sa kanila kami hihiram ng pera, tinanggap ko na lang ang tulong ng mga amo ko. Sila muna nagbayad para makapag-aral ako ng Korean language ng 3 buwan. Ibinabawas na lang nila yun sa sahod ko.
Mahirap man ang sitwasyon namin dahil kailangan na namang maghigpit ng sinturon. Lahat tinitiis ko. Dahil alam kong magbubunga din ng maganda ang pagsusumikap namin. Hindi ako makapaniwala na hawak ko na ang certificate ko, Nay. Ay, masaya ako para sa'yo, anak. Koonti na lang. Maaabot mo lang mga pangarap mo. Ano nga pala ang sunod na gagawin mo? Makakaalis ka na ba agad ngayong hawak mo na yan? Hindi pa po, Nay. Kailangan ko pa po ng passport at mga requirement na kailangan kong ipasa. Marami pa po akong aasikasuhin. Madami palang proseso, ano? Opo, pero kakayanin natin to. Tatanggap pa ako ng ibang labahin para makatulong sa gastusin mo, anak. Huwag nyo lang pong aabusuhin ang katawan nyo, ha. Ayoko po na magkakasakit kayo. Oo naman, siguradong matutuwa mga kapatid mo sa ibabalita mo. Sobra-sobra din po ang pasasalamat ko sa mga amo ko. Sila ang naging daan para magkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Isasama ko lagi sila sa mga dasal ko. Sana pagkalooban sila ng masagana at masayang buhay. Hindi naging madali ang ginawa kong pag-aasikaso sa mga dokumento. Bawat lakad ko kailangan ng pera. Mabuti na lang laging nakaalala yung mga amo ko. Sabi naman nila kapag nandun na ako, ang isang buwan na sahod ko kasya ng pambayad sa mga utang. Nangako naman ako sa kanila na ipapadala ko agad ang una kong sahod. Dahil sa pagtitipid ko sa sarili ko, humina ang katawan ko at nagkatrangkaso. Mabuti na lang po tapos ko nang asikasuhin ang lahat ng kailangan sa pag-a-apply. Oo nga. Itong oregano na may honey ang inumin mo. Baka hiyang ito sa'yo kesa sa gamot. Kailangan gumaling na ako bago pa ang schedule ng medical ko. May awa ang Diyos. Gagaling ka na rin. Basta't kumain ka lang para mabawi mo ang ilang araw na pagod at gutom na naranasan mo, ha? Opo, Nay. Kahit wala nga po akong ganang kumain inuubos ko ang pagkain na ibinibigay niyo. Gusto ko na talagang gumaling agad. Siya nga pala, kinukumusta ka ng pinsan mo. Sabi ko na lang na busy ka sa trabaho. Hindi ka na raw kasi naghahatid ng labahin. Nagulat kasi na si Mark ang kasama kong naghatid ng mga damit nila. Plastic din naman siya. Kapag maraming tao hindi niya ako pinapansin. Para bang hiyang-hiya siya na ipakilala ako na pinsan niya. Kapag may kailangan lang sila mabait sa akin Hayaan mo na lang sila. Kapag nasa Korea ka na, anak, sana huwag mo silang gagayahin na binago ng pera ang ugali. Umasa po kayo na hindi ko yun gagawin. Mabuti naman. Ito, inumin mo muna itong katas ng oregano. Ipagluluto na rin kita ng ulam na may sabaw. Alam niyo, Nay, kapag nandun na po ako, isa po ito sa mamimiss ko sa inyo. Ang pag-aalaga niyo. Ngayon pa lang nalulungkot na ako. Lalo na ang mga kapatid mo. Ipinaliwanag ko nga sa kanila kung bakit ka aalis. Huwag ka ako nilang sayangin ang gagawin mong pagsasakripisyo. Mag-aral sila mabuti. Mabilis lang naman po ang 3 taon. Gusto ko lang makaipon. O siya, magpahinga ka na muna. Magluluto lang ako. Halos 1 linggo rin ako nagkasakit. Mabuti na lang nandito si inay na walang sawa sa pag-aalaga sa akin. Habang hinihintay na lang ang pag-alis ko, nagtatrabaho pa rin ako sa tindahan ng amo ko. Malaking tulong din kasi ang sahod ko para maiwan kina inay. Araw yun ng linggo. Dahil hindi pa tapos na maglabas si inay, ako na lang ang nagpresenta ulit na maghahatid ng mga damit ng pinsan ko sa kanila. Aba, himala. Nabuhay ka. Busy lang kasi ako sa trabaho. Sabi nga ng inay mo, kahit araw ng linggo nagtatrabaho ka. Nag-iipon ka daw ng pangkolehiyo ng 2.
Oo. Gusto ko kasi silang makapag-aral eh. Ayoko na matulad sila sa akin. Kinontak mo ba ang tatay nyo? Dapat humingi ka sa kanya ng tulong. Nako, hindi na. Okay naman na kami ni inay at mga kapatid ko eh. Wala na kaming pakialam sa kanya. Alam mo, nakausap na namin dati yung babae. Maganda at may kaya sa buhay. Siguro yun ang nagustuhan ng tatay mo sa kanya. Tsaka mabait naman at sopistikada. Hindi katulad ng nanay mo na wala nang ang trabaho. Mukha pang losyang. Sabihin mo nga, te. Noon pa ba, alam nyo na may ibang babae si Itay? Huwag kang mag-alala. Hindi naman na ako magagalit eh. Gaya nga ng sinabi ko, wala na kaming pakialam sa kanya. Gusto ko lang malaman ng totoo. Okay, alam ni na mami. Pero ako, kailan ko lang nalaman na nasa Canada na ang tatay mo. Ilang beses kaming lumapit sa inyo ni inay para magtanong. Sabi niyo wala kayong alam. Kahit na losyang na si inay gaya ng sabi mo, mabuti ang pakikisama niya sa inyo. Wala siyang pinakitang masama. Maayos naman siyang hinaharap ni na mami kahit hindi naman boto sa kanya ang pamilya namin. Mabuti nga kahit wala na sila ni Tito Rodney, maayos pa rin ang pakikitungo namin sa nanay mo at sa inyo na rin. Alam naman natin na hindi yan totoo. Puro pakitang tao lang naman ang ginagawa niyo. Anong ibig mong sabihin Pasalamat nga kayo nanay mong kinukuha naming labandera para may makain lang kayo. Kailangan ba namin yung ipagpasalamat sa inyo? Oo naman, tutal naman ganyan ang palagay mo sa amin. Aaminin ko na, napipilitan lang si na mami na pakiharapan kayo. Kahit ako, nahihiya kapag nalalaman ng ibang tao na magpinsan tayo. Kung ayaw mo nang maging magpinsan tayo, sige, ako na mismo ang puputol sa anumang relasyon namin sa inyo. Di mabuti. Kayo pa ba ang magmamalaki? Kung hindi sa amin, matagal nang dilat ang mga mata niyo sa gutom. Siya nga pala, baka magkausap pa kayo ni Itay. Pakisabi na wala na siyang pamilyang babalikan. Kung nagawa niya kaming itakwil, maggagawa rin namin siyang itakwil. Kahit sabihin pa namin yun sa kanya, wala na siyang pakialam pa. Kayo pa bang magtatakwil mas mapera ang tatay niyo? Aalis na ako, te. Kukunin ko na sana yung bayad. O ayan, pulutin mo sa sahig. Ginalit mo ko kaya tama lang yan sa'yo. Kapag nakahanap kami ng bagong labandera, hindi na namin kailangan ng inay mo. Salamat dito, te Sige, aalis na ako. Hindi na ako naiyak at nakaramdam ng awa sa sarili ko sa ginawang yun ng pinsan ko. Siguro naubos na rin ang lahat ng luha ko. Pinatigas na rin ang puso ko dahil sa mga nalaman ko. Pagdating sa bahay, sinabi ko naman kay Inay ang lahat. Kahit siya nalungkot. Dahil kumpirmasyon lang ang sinabi ng pinsan ko sa hinala ko noon pa. Kayo po na yung magdesisyon kung plano nyo pa po na maglabada sa kanila. Sabi naman ni Ate Sabrina, kapag nakahanap sila ng bago, tsaka kanila papalitan. Titigil lang ako kapag nakahanap na sila ng bago. Hanggang sa huli, pakikitaan ko pa rin sila ng mabuti para wala silang masasabi sa atin. Alam nyo, Nay, hindi ko alam kung martir ba kayo o sadyang mabait lang Sa totoo lang anak, parang manhid na ako sa sakit. Ay, konting tiis na lang po, Nay. Makakaahon din po tayo sa kinasasadlakan natin. Hindi na nila tayo pwedeng maliitin. Alam ko, may tiwala kami sa iyo ng mga kapatid mo. Aayon din sa atin ang swerte. Opo, Nay. Siya nga po pala, may konti akong pera dito. Lumabas naman tayo kahit sa park lang Gusto ko lang kayong makasama. Oo ba? Siguradong matutuwa ang mga kapatid mo. Matagal na rin naman nang huli tayong lumabas sa pamilya. Yun na rin ang huling beses na nakasama ko ang pamilya ko sa pamamasyal. Nung tumawag kasi ang agency ko, ilang araw lang nakaalis na ako. Hindi na rin ako nagpahatid sa airport. Maliban kasi sa kapos kami sa pera, baka panghinaan rin ako ng loob. Hindi naging madali ang buhay ko sa Korea. Isa sa matinding kalaban ko ang kagustuhan kong makasama ang pamilya ko.
Walang gabi na hindi ako umiiyak. Hindi kasi ako sanay na malayo ka na, inay. Sa umpisa nahirapan talaga akong mag-adjust. Sa pakikisama, sa pagkain at klima. Maraming beses din ako nagkasakit. Pero alang-alang sa pamilya ko, nilabanan ko lahat. Hindi rin ako nakapagpadala agad nun kay inay dahil nagbabayad pa ako ng utang. Nung regular na ako nakakapagpadala, pinatigil ko na si inay sa paglalabada niya. Meron pa po ba kayong sasabihin? Nako tita, baka babalik kayo ha. Wala po akong extra dito. Yan lang ang iniwan sa akin ni Mommy. Hindi naman ako babale. Magpapaalam na kasi ako sa inyo na hindi na ako makakapaglaba. Ha? Bakit naman po? Gusto kasi ni Bianca na tumigil na ako at magpahinga na lang muna. Ilang beses na rin kasi ako nagkakasakit. Ayaw niyang lumala pa ang karamdaman ko. Mahirap po maghanap ng katulad nyo. Sinubukan naman po namin dati na maghanap, kaya lang. Hindi nga nakapasa kay Mami. Lalo na sa pamamalansya. Pasensya ka na, Iha. Kailangan ko rin kasing isipin ang kalusugan ko. Hindi naman na ako bumabata. Ayoko naman na maging pasanin pa sa mga anak ko. Ewan ko lang kung papayagan kayo ng Mami. Kahit naman hindi niyo ako payagan, titigil na rin ako. Pasensya na talaga. Hindi ko na rin talaga kaya. Hindi niyo naman siguro gugustuhin na kayo ang magpagamot sa akin kung sakali man. Naku, kilala ko po si Mami. Hindi yun maglalabas ng perang pampagamot sa inyo. Yun naman pala eh. Kaya po bang sustentahan ni Bianca ang pangangailangan yung 3? Oo naman. Kaya naman niya. Sige po, sasabihin ko na lang kay Mami. Baka meron kayong mairerekomenda na katulad yung mahusay. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Sige po, kapag may nahanap kayo, samahan nyo na lang dito sa bahay o di kaya text nyo na lang sa akin. Alam niyo naman ang number ko, hindi ba? Oo. Sige, aalis na ako ha. Nasa labas kasi ang dalawa kong anak at hinihintay ako. Ganun ba? Mukha pong may lakad kayo ha. Ngayon ko lang po napansin na nakapangalis kayong damit. Nakasapatos pa talaga kayo ha. Meron nga. May pinagagawa kasi si Bianca. Kami na lang ang mag-aasikaso. Sige po tita. Ingat na lang po kayo. Salamat, Iha. Totoo kayang may sakit siya? Para kasing iba yung aura niya eh. Parang ang saya niya. Nung araw na yun, maghahanap ng bahay na pwedeng upaan si inay. Ang bahay kasi namin na tinitirhan marami ng sira at tagpi-tagpi lang. Gustuhin ko man ipaayos, hindi na lang. Hindi naman kasi sa amin ang lupang kinatitirikan nun, kundi sa pinsan ni Itay. Bago ko umalis nun, ilang beses na rin nagsabi ang tiyuhin ko na ibebenta na ang lupa. Nung gabi nakachat ko si inay. Sinabi niyang may nahanap na sila. Malapit daw sa lahat at hindi mahirap sumakay. Kaya lang medyo may kamahalan ng upa. Sinabihan ko siya na kunin na at ako naman ang bahala sa pagbabayad. Ang plano ko sanang 3 taon lang naging 5 taon. Dahil sa sipag ko kasi nagustuhan ng amo ko ang trabaho ko kaya pinapirma ulit niya ako ng kontrata. Sa loob ng 5 taon na yun, 2 beses lang ako nakauwi sa pamilya ko. Ngayon tapos na ang kontrata ko. Pinag-iisipan ko kung hindi na ako aalis o babalik pa ulit sa Korea para magtrabaho. Kung ako ang masusunod, anak, mas gusto ko nandito ka na lang. 1 taon na lang naman magtatapos na si Mark sa kolehiyo. Nangako naman siya na tutulungan niya sa pag-aaral si Levi. Tulungan mo na lang ako sa negosyo natin. Pinag-iisipan ko pa naman po eh. Ikaw naman ang masusunod sa bagay na yan. Pero yun talaga ang gusto namin ng mga kapatid mo. Tsaka gusto ko rin na sarili mo naman ang isipin mo. 27 ka na, pero wala ka pang ipinapakilalang boyfriend mo. Huwag na po muna natin yung pag-usapan. Kararating ko pa lang naman eh. Pasensya ka na, anak. Baka gusto mo pala muna magpahinga. Hindi rin biro ang 5 taon ha. Anay, may balita po ba kayo sa dati nating tinirhan? Minsan, nagkikita kami ng kumari ko. Siya lang naman ang nakakausap ko dun eh.
Naibenta na nga raw yung lupang kinatitirikan ng bahay natin. Yun nga lang daw, mabilis na ubos yung pera nung tiyuhin ninyo. Bakit naman po? Sabi magastos daw ang pamilya ng tito mo. Hindi naman ako nag-usisa pa. Mabuti na lang po nakaalis na tayo dun. Masama pa rin ba ang loob mo sa kamag-anak ng ama mo? Sa loob po ng 5 taon, hindi po sila sumagi sa isip ko. Ngayon na nga lang po dahil napag-usapan natin ang dati nating tinirhan. Ayoko lang kasi na magtatanim kayo ng galit sa kanila. Wala naman po akong pakialam na sa kanila. Basta tayo nasa maayos na ang kalagayan. Kailan ka nga pala dadalaw sa tindahan natin? Sayang wala ka nung soft opening. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na sa atin na ang Korean store na yon. Baka po bukas na lang. Hindi ba nakakahiya na tawagin akong ma'am? Para kasing hindi bagay sa akin Wala naman pong masama. Paggalang po yun sa inyo. Dati lang naman akong labandera. Kayo na rin po ang nagsabi na dati yun. Kalimutan nyo na po ang dati nating buhay. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa buhay na meron tayo ngayon. Siya nga po pala, Nay. Baka may kakilala kayo na gustong mag-abroad. Tutulungan ko pong makaalis. Hindi nyo po kasi naitatanong Gusto nang naging amo ko na maghanap ako ng Pinoy na gustong magtrabaho sa kanya. Basta kasing sipag ko raw. Babayaran naman daw niya ako sa bawat mapapaalis ko. Sige, tatanungin ko yung kumare ko kung may kakilala siya. Para ka na rin palang recruiter katulad ng anak niya. Ganun na nga po. Gusto ko rin kasing makatulong din. May 1 buwan na ako nakakabalik. At minsan tumatao sa tindahan na nabili ko sa dati kong amo. Umuwi na kasi sila sa Korea. Dahil matatanda na ang mga magulang at hiniling na umuwi na sila mag-anak doon. Sila rin na nagsusupply sa amin. Kaya hindi pa rin naman napuputol ang connection ko sa kanila. Habang nagsasalansan ako ng mga bagong dating na mga produkto namin, may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko si Ate Sabrina na malaki ang pinagbago ng itsura. At napansin ko na malaki ang tiyan niya. Sabi na nga ba, ikaw yan Ate Sabrina? Ikaw pala. Kumusta na? Ayos naman. Malapit na akong manganak sa panganay ko. Ang laki nga ng tiyan mo. Dito ka pa rin pala nagtatrabaho. Tagal mo na dito, di ba? Siya nga pala, saan na kayo nakatira? Mula nung umalis kayo sa amin wala na kaming naging balita sa inyo. Malapit lang dito ang bahay namin. Minsan nga, nilalakad ko lang Okay nga yun para tipid sa pamasahe. Kumusta na nga pala sina Tita Ana? Kanino na siya naglalabada? Bago ako makasagot, lumapit na sa amin si Inay. Nagulat din siya nung makita ang pinsan ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Ate Sabrina nung makita ang ayos ni Inay. Malayo na kasi ang ayos nito kesa dati. Sabrina? Ikaw pala? Tita Ana? Kayo po ba yan? Ang ganda po ng ayos nyo ngayon hindi ko kayo nakilala. Salamat, Iha. Hindi pa rin nga ako sanay mag-ayos ng ganito pero kailangan kasi Ano po ang ginagawa nyo dito? Namimili rin po ba kayo? Hindi. Araw-araw talaga akong nandito dahil kami ang may-ari ng tindahan na to. Ano po? Kayong may-ari nito? Paano po nangyari yun? Nabili na ng anak ko ito sa dati niyang amo. Ang ibig ko pong sabihin, saan po kayo kumuha ng pambili? Kinatigan din kami ng swerte, pinsan. Bilog talaga ang mundo, no? Hindi sa lahat ng oras kami ang laging nasa ilalim. Oo nga. May kasama nga pala ako. Baka hinahanap na ako. Naghihintay siya sa labas Tsaka na lang tayo magkwentuhan ulit. Oo ba? Ingat ka, ha? Kayo din. Sige po, tita. Masaya ako na nakita ko kayo ulit. Ay, parang mapapaanak siya sa pagkabigla. Napansin ko nga rin po yun Akala niya hanggang ngayon, labandera pa rin kayo.
Kapag ganoon ka na kasing nakilala ng tao, gusto nila hanggang sa huli ganun ka pa rin nila makikilala. May kailangan pa po ba kayo, Nay? Kaya kayo lumapit? Tatanungin lang sana kita kung ano ang gusto mong pagkain para sa tanghalian. Kahit ano po. Hindi naman po ako nagbago ng mga kinakain eh. O sige, ako nang bahala magpa-deliver. Ilang araw lang nakalipas, bumalik ulit sa tindahan si Ate Sabrina. Wala ako nun kaya si Inay lang ang naabutan niya. Tinawag niya muna ang isang tauhan para maging cashier. Habang kinakausap niya ang pinsan ko sa loob ng opisina. Ang ganda naman ng opisina nyo, tita. Kahit maliit lang. Hindi naman talaga to opisina, kundi pahingahan lang. Kapag tanghali kasi, gusto kong natutulog. Ay, teka, ano nga palang gusto mong inumin? Kahit ano po, wala po yata si Bianca. Wala. Inaasikaso niya yung mga aplikante na nag-a-apply. Oh, eto na ang juice mo. Salamat po, tita. Ang ibig niyo pong sabihin recruiter po si Bianca? Saang bansa naman po? Sa Korea, bilang factory worker. Nagustuhan kasi siya nung boss niya nung nandun siya, kaya gusto nito na siyang maghanap ng mga ipadadala doon, tapos babayaran na lang siya. Doon po pala siya galing. Kaya po pala bigla kayong nawala noon. Ay, hindi rin biro ang pinagdaanan namin noon. Nagkautang-utang kami para lang makaalis siya. Malaki naman po kasi ang kailangan kapag nagtrabaho ka sa Korea. Ang alam ko po kailangan pang mag-aral ng Korean language. Oo, pati yon inaral niya. Nagkasakit na nga siya noon dahil sa pag-aasikaso sa mga kailangan niya. Wala po kasi akong nabalitaan kaya hindi ko alam na nag-abroad siya. Hihingi nga sana kami ng tulong sa inyo kaya lang ayaw ni Bianca. Dahil po ba sa tatay niya? Oo. Masama ang loob niya dahil sa mga nalaman. Pasensya na kayo kung pinili namin na lumayo. Masyado kasi kaming nasaktan. Simula pa pala noon alam na ninyo ang tungkol sa panloloko ni Rodney. Sila mami lang naman po ang nakakaalam noon. Bago ko lang po yun nalaman nung sabihin ko sa inyo. Kalimutan na natin yun, Iha. Tapos na naman na yun. Maayos na ang buhay namin ngayon at wala na akong mahihiling pa. Hindi lang po maayos ang buhay nyo ngayon. Mayaman na po kayo. Hindi naman. Dininig lang ng Panginoon ang mga dasal namin. May kinakasama po ba kayo ngayon? Wala, Iha. Hindi naman yan pumasok sa isip ko kahit noon pa. Kontento at masaya na ako sa mga anak ko. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, nandito na si Tito Rodney. May 1 taon na po siyang nakakabalik. Hinahanap nga po kayo Pasensya na kayo, Sab. Pwede bang wag na nating pag-usapan ng tito mo? Bakit naman po? Asawa niyo pa rin siya. Iha, pakiusap lang. Matagal na namin siyang kinalimutan gaya ng paglimot niya sa amin. Kung babanggitin mo pa siya, baka hindi na kita harapin sa susunod. Sige po, kung yan ang gusto niyo. Tita, baka pwede kong pag-applyan ang asawa ko kay Bianca. Ano po bang mga kailangan? O sige, bibigyan na lang kita nitong papel na may nakasulat ng mga requirement para sa pag-a-apply. Yan din ang ipamimigay namin dito Dapat po nagpapaskil din kayo sa labas nitong tindahan nyo. Si Mark na daw ang bahala. Baka mamaya ay dumaan siya dito pagkagaling niya sa university. Nakapag-aral din pala sina Mark at Levi. 1 taon na nga lang magtatapos na si Mark. Sabi nga niya, siya na lang daw ang bahala sa pagpapaaral kay Levi. Ang bait naman po ng mga anak nyo. Hindi lang sila mababait. Nagtutulungan pa ang mga anak ko kahit noon pa. Paano po, tita? Aalis na po ako Galing po kasi ako sa pag-check up kaya dumaan na rin ako dito. Oh, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Dapat nga lagi ka nang may kasama sa mga lakad mo. Ilang araw ko nang napapansin na parang malalim ang iniisip ni Inay. Nung tanungin ko naman ang 2 kong kapatid, wala naman daw silang alam na problema nito. Iniisip ko na baka may sinabi ang pinsan ko sa kanya. Nung hindi na ako nakatiis, kinausap ko na siya. Nay, may problema po ba kayo? Wala naman, Iha. Bakit mo naman naitanong?
Ang lalim kasi lagi ng iniisip nyo nitong mga nakaraang araw. Iniisip ko lang yung tindahan natin. Nararamdaman ko po na meron kayong hindi sinasabi sa akin. May kinalaman po ba si Ate Sabrina? Baka po kasi meron pa siyang sinabi sa inyo maliban sa pag-a-apply ng asawa niya. Hindi ko kasi alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo eh. Kinumpirma din ito ng kumari ko doon sa atin. Na ano po? Bumalik na daw ang tatay ninyo. Nakatira siya sa isang maliit na paupahan sa atin. Mag-isa na lang siya at hiwalay na sila nung kabit niya. Ganun po ba? Iniisip ko lang kung ano kaya ang nangyari sa kanya. Nag-aalala pa pala kayo sa kanya. Mahal niyo pa po ba si Itay? Hindi na, Iha. Nabigla lang akong malaman na nakabalik na siya. At nagtataka din siyempre sa nangyari sa kanya. Tama nga ang sabi nila, kusang nawawala ang pagmamahal, lalo na matinding sakit ang ibinigay sa iyo ng taong minahal mo. Kung bumalik po siya rito at hiwalay na sila ng kabit niya, malamang po hindi naging maganda ang buhay niya sa Canada. Ganun na nga. Oo nga pala, nabanggit sa akin ng kumari ko na matagal na palang naghihirap ang pinsan mo. Katunayan nga niyan, construction worker lang nakapangasawa at tambay lang pala ngayon. Paano po ang pang-araw-araw nilang gastos? May maliit daw na sari-sari store ang tita Marge mo at doon nila kinukuha ang panggastos nila. Ganun ba katagal ang 5 taon? Ang dami na kasing nangyari sa kanila eh. Di ba, lulong na masugal ang tita mo. Baka doon naubos ang pera nila. Alam niyo, Nay, hindi ko alam pero hindi ako naaawa sa kanila. Namanhid na yata ako at nawalan na ng pakiramdam. Dahil may sama ka pa rin ng loob sa kanila, nakinikim-kim mo lang. Siguro nga po. Tama si Inay. May galit pa rin ako sa pamilya ni Itay. Lalo na kay Ate Sabrina. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang huli naming pag-uusap. Kung paano niya inihagis ang pera sa sahig na bayad sa paglalabada ni Inay. Nung magkita ulit kami, muli na nung balik ang sakit na ibinigay nila sa amin. Ilang araw nang inuubos si Inay. Kaya pinagpahinga ko muna siya sa bahay. Tanghali nun kaya wala masyadong customer. Nang biglang dumating si Ate Sabrina, todo ang ngiti niya habang palapit. Hi! Sana hindi ako nakakaabala sa'yo. Hindi naman. Siya nga pala, wala si Inay. Hindi naman siya ang sadya ko, kundi ikaw. Kukumustahin mo ba yung tungkol sa pag-a-apply ng asawa mo? Oo, sana. Kailangan muna niyang mag-aral ng Korean language. Hindi ba pwede na hindi na lang siya mag-aral noon? Ang mahal din kasi ng bayad eh. Mura na nga yun kung tutuusin eh. Tsaka kailangan kasi yun eh. Paano ba ang ginawa mo noon? Nangutang lang din ako dahil wala naman kaming pagkukunan. Ibinabawas lang ng amo ko sa sahod ko. Halos wala nang matira sa akin eh. Mabuti na lang, madiskarte ang mga kapatid ko. Kaya kahit papano nakakaraos kami. Nabanggit nga ng inay mo yan. Nakakabilib naman kayo kung paano kayo nakaahon. Hindi talaga ganun kadaling mag-apply sa abroad. Kailangan ng lakas ng loob at determinasyon. Oo nga, pera lang talaga ang problema namin. Sa katunayan nga, wala pa kaming pera sa panganganak ko. Baka ma-CS pa ako dahil sa maliit ang sipit-sipitan ko. Dapat napaghandaan nyo yan. Yun kasing tiyahin natin sabi pahihiramin ako. Hindi naman pala. Naghahanap nga ako ng pwedeng mautangan din eh. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng mauutangan. Oo nga akala mo mga hindi babayaran. Marami naman kayong mapiperang kamag-anak, di ba? Subukan mong mangutang sa kanila. Mga kamag-anak natin sila. Pasensya ka na ate Hindi ko na sila itinuturing na kamag-anak. Grabe ka naman. Dahil ba sa nagbago na ang katayuan niyo sa buhay? Dahil noon pa man hindi na nila kami itinuring na kamag-anak. Paano yan? Nakabalik na ang ama niyo.
Hindi niyo ba siya dadalawin man lang? May sakit siya ngayon at mag-isa lang sa inuupahan niya. Nakalimutan mo na ba? Siya ang unang nang iwan sa amin. Pinabayaan niya kami. Sana maisip mo na tatay mo pa rin siya. Hindi tama na kalimutan niyo na lang siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Pasensya ka na ah. Marami pa akong gagawin. O sige, aalis na ako ha. Hindi ko nagustuhan ng sinabi ng pinsan ko. Porke ba maayos na ang buhay namin, obligasyon na namin si Itay? Akala yata nila ganun lang kadali kalimutan ng trauma na ibinigay nila sa amin. Kahit kailan hindi mabubura ang ginawa niya kahit ama pa namin siya. Ito naman pinsan ko, bida-bida rin. Akala niya madadaan niya sa pangungonsensya niya. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko. Tinawagan ko na lang ang kapatid kong si Mark para dumaan sa tindahan. Para sila na lang ni Levi ang magsara. Nagbilin lang ako sa isang tauhan namin na uuwi na ako. Nagtaka naman si Inay kung bakit maaga ako umuwi. Sinabi ko biglang sumakit ang ulo ko. Binanggit ko rin na galing dun si Ate Sabrina. Di ba niya sinabi sa'yo? Ang nabanggit lang po niya tungkol sa asawa niya. At kay Itay. Ay, nangihiram kasi siya sa akin Halagang 100,000. Gagamitin daw niya sa panganganak. Ano? Ang laki naman ng inuutang niya. Saan naman sila kukuha ng pambayad? Ang sabi ko nga, binibigyan mo lang ako. Wala ka ako akong hawak na ganong kalaking halaga. Hindi po siya magsasabi sa akin dahil nagpahaging na ako sa kanya na mahirap pagpautang sa panahon ngayon. Alam mo ba, kausap ko ang kumari ko kanina. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Sabi niya, lagi ka daw ipinagtatanggol ni Sabrina laban sa mga kamag-anak niya na hindi maganda ang sinasabi laban sa'yo. Naku, Nay. Nagbabait-baitan lang yun dahil may kailangan. Tingnan nyo, kapag hindi natin naibigay ang gusto niya, kung ano-ano na naman ang sasabihin niya sa atin. Malay mo naman, bumait na talaga dahil wala na silang pera. Hindi po ako naniniwala sa kanya. Di, hindi natin siya pahihiramin ng pera. Kawawa naman yung bata sa tiyan niya. Alam niyo naman po na konti na lang ang pera ko Inilagay ko na po sa negosyo ang iba. Naiintindihan ko naman yun. Akala kasi nila ang dami nating pera. Nay, nakakaluwag-luwag na po tayo. Pero hindi pa tayo ganun kayaman para utangan nila. Tsaka kapag pinagbigyan nyo siya, sunod-sunod na ang iba na mangungutang sa atin. Ako na lang ang bahala magpaliwanag sa kanya. Nag-chat na lang si Inay kay Ate Sabrina na hindi ako pumayag na maglabas ng pera para ipautang sa kanya. Hindi naman daw sumagot ang pinsan ko. Lumipas ang mga araw, hindi na to nagparamdam. Kahit sinabi ni Inay na baka nagtampo, pinagkibit balikat ko lang yun. Matulin na lumipas ang mga araw. Dahil friend ni Inay ang pinsan ko sa Facebook, nakikita niya ang mga post nito. Doon din namin nalaman na nakunan pala siya. Sinabi po ba niya sa post kung bakit siya nakunan? Hindi Kawawa naman. Alam ko 8 buwan na yung tiyan ng pinsan mo. Siguro, hanggang doon na lang ang buhay ng sanggol na yun. Huwag na po kayong magpa-apekto sa nangyari sa kanya. Hindi ko lang kasi maiwasan na malungkot para sa kanya. Sana naman okay na siya ngayon. Siya nga pala, Nay. Nabanggit nyo na makikipagkita kayo sa kaklase nyo nung high school, di ba? Bakit hindi nyo na lang doon ituon ang atensyon nyo? Iniimbita niya kasi ako sa kasal ng anak niya. Ang layo naman kasi ng probinsya nila. Ang mahal ng pamasahe. Ano naman? May pera naman tayo Sige na po. Pumayag na kayo para makapagbakasyon din kayo. Paanong mga kapatid mo? Sino mag-aasikaso sa kanila? Ako na po ang bahala sa kanila. Sige na nga. I-chat ko na ang kaibigan ko. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Mabuti na lang nahanap niya ang Facebook ko. Gusto ko po na mag-enjoy lang po kayo sa buhay.
Salamat anak ha. Ang layo na talaga ng buhay natin sa dati. Utang namin ito sa iyo ng mga kapatid mo. Sa 1 buwan pa pala ang kasal ng anak ng kaibigan ni Inay. Pero ang gusto ng kaibigan niya magtagal siya sa probinsya nila sa Capiz. Para daw matagal silang magkasama. Hindi naman maikakaila ang excitement ni Inay. Kahit matagal pa naman ang dami niyang biniling pasalubong. At pati mga damit na isusuot niya, hinanda na rin niya. Natutuwa naman ako dahil yung pangarap ko para sa kanya na ibibigay ko na. Isang araw nagchat si Ate Sabrina kay Inay. Iniimbita kami para daw sa family reunion. Hindi naman makasagot si Inay dahil nung huli kaming dumalo, hindi naman kami bisita kundi tagahugas ng plato. Buong okasyon nun, nasa kusina lang kami. Ano kaya ang iniisip nila? Bakit kailangan pa tayong imbitahin? Ay, hindi ko nga alam eh. Ayoko hong pumunta. Ako nga rin. Tsaka yung araw ng reunion ang araw ng alis ko din. Bakit kasi ayaw pa nila tayong tigilan? Yun naman kasing pinsan ko, parang hindi makaramdam eh. Malinaw naman ang sinabi ko. Hindi ko na sila itinuturing na kapamilya. Akala siguro niya mapipilit ka niya. Hindi ko na lang siya sasagutin. Mas excited pa ako sa pagbiyahe ko sa probinsya ng kaibigan ko. Basta Nay, magpakasaya po kayo ron eh. Huwag niyo kaming intindihin dito. Ay, siya nga po pala Nay. Huwag na po muna kayong pumunta ng tindahan. Dito na lang muna kayo. Pagbalik niyo na lang po kayo magbantay. Sige, napapabayaan na nga rin itong bahay eh. Ang pinaka-opisina ng tindahan namin may pinto sa likod. Doon ko na lang pinapadaan ng mga aplikante. Marami-rami na rin akong napapaalis. At lahat ng mga aplikante nirekomenda lang din ng mga napaalis ko. Hapon na nun. At naghihintay na lang ako ng oras para magsara. Ganong oras din ang maraming customer. Nang biglang dumating si Ate Sabrina at may mga kasama. Mamili na kayo dyan. Kakausapin ko lang ang pinsan ko na may-ari nitong tindahan. Ate, kumusta ka na? Nabalitaan ko na nakunan ka nga raw. Oo. Tinanggap ko na lang na hindi para sa amin ang baby. Siya nga pala, busy ba si Tita Ana? Hindi kasi siya sumasagot sa chat ko eh. Yung tungkol ba sa reunion? Oo, hindi pwedeng hindi kayo pupunta ha. Ang tagal nyo nang hindi pumupunta mula nung umalis kayo doon. Hindi makakapunta si Inay dahil inimbita siya ng dati niyang kaklase nung high school sa probinsya. Mas importante pa ba yun kaysa sa reunion ng pamilya? Para sa akin? Oo, mas importante na makapag-relax din si Inay kesa maghugas ng plato sa reunion. Kalimutan na dapat natin yun. Hindi na nila yun gagawin sa nanay mo. Tsaka ang gusto lang naman ng mga kapatid ni Mami, magkaayos na ang nanay at tatay mo. Ano ka mo? Yun pala ang plano nyo. Ang pag-ayusin silang dalawa. Mag-asawa pa rin sila. Maawa ka naman sa tatay nyo. Kailangan niya ng pamilya. Bakit hindi mo tawagan ang kabit niya? Matagal na silang hiwalay. Iniwan niya si Tito Rodney nang magkasakit ito. Kaya gusto mo kami ang sumalo. Ganun ba? Bakit ka ba ganyan, ha? Nagkapera ka lang, nag-iba na ang ugali mo. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ito ba, ha? Kung sirain ko kaya to, total, wala ka namang kwentang anak. Tatay mo pinabayaan mo. Sige, lakasan mo pa! Alam ko naman na gusto mong makakuha ng simpatsya sa mga customer ko. Makinig kayo. Iniwan kami ng tatay ko. Sumama siya sa kabit niya at pumunta sila ng Canada. Habang nagsasaya sila ron, naghihirap naman kami. Araw-araw, problema namin kung saan kami kukuha ng makakain. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay namin noon. Tumigil ka na! O bakit ako titigil? Inumpisahan mo eh. Pwes, itutuloy ko. Itong babaeng nasa harapan ko ngayon, pamangkin ni Itay. Simula pa lang, alam na nila ang kalokohan ng ama ko, pero pinagtakpan lang nila. Bakit? Kasi napapakinabangan pa nila si Inay.
ginagawa nilang utusan. Mabuti pa aalis na kami. Ngayon na maganda na ang buhay namin, gusto nila nakupkupin namin si Itay. Dahil iniwan na ng kabit at may sakit na ngayon. Kayo ba? Tatanggapin niyo pa ba ang taong nang iwan sa inyo? Maririnig ang mga bulungan sa paligid. Lahat din ng naron masama ang tingin na pinupukol kay Ate Sabrina. Lahat sila sa akin nagpapakita ng simpatsya. Ang galing mo rin magpaawa, no? At ang galing mo rin na siraan ako. Hindi na ako ang dating pinsan mo. Palaban na ako ngayon. Kaya sabihin mo sa tatay ko, kahit anong gawin niya, hindi na kami babalik sa kanya. Sino mag-aalaga sa kanya? Kami ba, ha? Kayong pamilya. Kinonsinti niyo ang kalokohan niya dati eh. Tama lang na kayo ang mag-alaga sa kanya. Wala ka talagang kwenta. Tingnan ko lang kapag nawala sa'yo lahat kung hindi ka bumalik sa dati ninyong buhay. Malabo na yung sinasabi mo, ate. Siya nga pala, huwag ka nang babalik dito. Panira ka lang sa negosyo namin eh. Hindi na talaga. Kung alam mo lang na nasusuka pa rin ako na malaman na iba na pinsan kita. Alam ko naman yun eh. Kaya nga nagtataka ako sa'yo kung bakit mo ako ipinagtatanggol. Nagkukunwari kang mabait. Pero ang totoo niyan, hindi naman. Para sa akin, utusan pa rin kayo ng nanay mo at hindi na yun magbabago pa. Kahit kailan din, hindi pa rin namin kayo matatanggap na kapamilya. Kaya lang naman namin kayo gusto na maimbita sa reunion para kayong may malaking ambag. Ganon pa rin ang tingin namin sa inyo. Kung alam nyo lang na tawang-tawang ang angkan namin sa mga post ng nanay mo. Kahit si Tito Rodney, sukang-suka na sa nanay mo. Gusto lang niyang magpaalaga tapos iiwan ulit kayo kapag magaling na siya. Yan pala ang plano nyo, ha? Salamat sa impormasyon. Hindi nyo na kami maiisahan pa. Lingid sa amin, dumating pala si Inay at narinig niya ang huling sinabi ni Ate Sabrina. Umuwi siyang umiiyak dahil sa sama ng loob. Habang umiiyak, tinawagan niya ang kaibigan at naglabas ng saloobin dito. Sinabi ng kaibigan niya na pumunta siya ng mas maaga sa kanila. Pag-uwi, nadatnan ko pa na mugto ang mga mata ni Inay habang nakaupo sa sofa. Nay! Bakit po kayo umiiyak? Narinig kong lahat ng sinabi ni Sabrina kanina. Nandun po kayo sa tindahan kanina? Oo, kukuha lang sana ako ng idadagdag ko sa mga pasalubong sa kaibigan ko. Nabanggit niya kasi na mahilig sa ramen ng mga anak niya. Kaya kahit nalaman ko na bumalik na si Itay at may sakit, hindi man lang ako nakaramdam ng awa. Siguro dahil hindi siya karapat-dapat kaawaan. Masakit sa akin na ganoon kababa ang tingin sa akin ng pamilya ng tatay mo. Pati siya, ganun lang din ang gusto. Malinaw na ang interes lang ng Itay ninyo. Ang buhay na meron tayo. Ngayon po, tuluyan na natin siyang ibabaon sa limot. Lahat sila, kailangan na nating kalimutan. Oo, anak. Siya nga pala. Maaga akong pinapupunta ng kaibigan ko. Naglabas kasi ako ng saloobin sa kanya. Mas makabubuti daw na doon na lang muna ako sa kanila. Kailan po ang alis nyo? Sa makalawa na. Nang mga oras na yun, galit naman na kinumpronta ni Itay ang pinsan ko. Nalaman kasi niya kay Tita Marge ang ginawa ni Ate Sabrina. At mga sinabi sa akin. Wala ka nang silbi, perwisyo ka pa! Wala po kayong karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Si Mami nga hindi ako sinasabihan ng ganyan eh. Totoo naman. Bakit kailangan mo yung sabihin kay Bianca? Totoo naman kasi na yun ang plano ninyo. Pati ako kinuntsaba nyo para lumapit sa mag-iina ninyo. Sinabi ko naman sa inyo, noon pa na wala nang amor sa inyo mga anak at asawa nyo. Dapat hindi mo pa rin sinabi. Hinayaan mo na lang sana. Malay mo lumambot din ang puso nila. Hindi ko na rin kasi napigilan ang sarili ko eh. Ang yabang kasi ng anak nyo, akala mo kung sino na. Sana nagtimpi ka na lang. O kita mo, lalo tayong nawalan. Kayo na lang po ang lumapit sa kanila. Baka nga po kapag nakita nila kayo, baka magbago ang isip nila. Ganun na nga ang gagawin ko. Pupunta ako sa tindahan nila.
Sana noon nyo pa ginawa, hindi yung ako pa talaga ang ginamit nyo. Ang hirap kaya makipagplastikan at magpanggap na mabait, lalo na kay Bianca. Malakas ang pakiramdam ng babaeng yon. Kaya dapat, galingan yung pag-arte sa harapan niya. 3 araw nang nakakaalis si inay. At abala naman ako sa tindahan maging sa pag-aasikaso sa mga aplikante. Kasalukuyan akong nasa opisina at nagpapahinga nang tawagin ako ng tauhan namin. May isang matandang lalaki daw ang naghahanap sa akin. Ang pakilala nito, tatay ko raw siya. Hindi ko na sana siya haharapin pero nagwawala daw yun. Sinabi kong papasukin sa opisina ko pero tumanggi daw yun. At gusto sa labas kami mag-usap. Akala mo yata, hindi ko alam ang plano mo, ha? Sige, tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa atin. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas. Dahil lunch break na, binigyan ko ng pera ang mga tauhan ko at pinalabas ko muna. Bago ko binilinan na isara muna ang tindahan. Sa harapan naroon na matangkad na lalaki. Naghihintay. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Anong kailangan nyo? Bianca? Anak? Ikaw na ba yan? Huwag kayong lalapit. Diyan lang kayo. Anak, patawarin mo na sana ako. Matagal ko na kayong hinahanap ng mga kapatid mo. Para po ano? Perahan? Ama niyo pa rin ako. Gusto ko mabuo muli ang pamilya natin. May pamilya na po kayo, di ba? Wala na kami. Kayong pinili ko. Kaya nga ako umuwi eh. Pabayaan nyo na lang po kami. Masaya na kami kahit wala kayo. Pinabayaan nyo kami habang nagpapakasaya kayo kasama ng kabit nyo sa ibang bansa. Kung may kahihiyan pa kayo, hindi na kayo dapat nagpakita pa sa amin. Gusto ko makita ang ina at mga kapatid mo. Wala po kayong mahihita sa kanila. Sa akin din po sila umaasa. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, anak? Hindi na po kahit kailan. Hindi rin naman ako naniniwala na talagang nagsisisi na kayo. Kilala ko ang mga tulad nyo. Tama nga ang pinsan mo. Mahirap kang paamuin. Sa ayot sa gusto mo, tatay niyo pa rin ako. At obligasyon niyo na kupkupin ako. Kasal pa rin kami ng nanay mo. Saan po ba kayo humuhugot ng kakapalan ng mukha? Mamili ka. Ipapupulis kita dahil sa pag-abandona niyo sa akin o magbibigay kayo ng pera. Ako pa talaga ang tinakot nyo, ha? Kayo itong nang iwan sa amin noon. Tapos ngayon, inuobliga mo ko na tulungan ka? Wala akong pakialam kung iniwan ko kayo ng mga bata pa kayo. Hindi niyo naman ako masisisi dahil gusto ko rin maranasan ang maginhawang buhay. Puro na lamang sa inyo na pupunta ang sahod ko. Wala namang silbi ang nanay niyo eh. Hindi man lang makaisip na magtrabaho para makatulong sa akin. Si inay ang nag-aasikaso sa amin at sa inyo. Tapos sasabihin nyo na walang silbi? Kung tutusin, utang mo pa rin sa akin kung ba't ganyan ang buhay mo eh. Kung hindi ko kayo iniwan, hindi ka magsusumikap para maiahon ng nanay at mga kapatid mo sa hirap. Ibang klase rin kayong mag-isip, no? Lahat kayo ng pamilya mo, ganyan. Mabuti na lang pala, nakawala na sa inyo si inay. Kalimutan na natin ang nakaraan. Buuin ulit natin ang pamilya. Buo na po ang pamilya namin. Kung tatanggapin ka pa namin, masisira lang to ulit. Talaga palang matigas ang ulo mo. Gusto mo bang ipahiya kita sa maraming tao, ha? Yang katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sa'yo. Bigla namang lumabas si Ate Sabrina. Ngising-ngisi ito na lumapit at tumabi kay Itay. Blanko pa rin ang ekspresyon ng mukha ko habang nakatingin sa kanila. Huwag kang papayag, Tito, na hindi ka makinabang sa tindahan nila. Aba, may pera na sila samantalang ikaw, nagtitiis sa maliit na paupahan. Isirain ko tong tindahan nito kapag nagmatigas ka. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Hinahamo mo talaga ako, ha? Wala kang kwentang anak. Katulad ka ng nanay mo. Dapat sa inyo gumapang ulit sa hirap. Tatay mo ko. Magagawa mo kong tiisin? Sige, pare-pareho na tayo mawalan. Ano, magmamatigas ka pa ba, ha? Pasalamat ka nga dahil tinatanggap namin kayo na kapamilya. Di ba nanay mo wala nang kamag-anak? Mas gugustuhin ko pa nga na walang kamag-anak. Mas tahimik ang buhay namin.
Sige, magmatigas ka pa. Anong gagawin niyo sa bakal na yan? Manood ka kung anong gagawin ko sa pinagyayabang mong tindahan. Bago pa ako makapagsalita, nagawa ng hampasin ni Itay ang mga salamin ng tindahan. Nung makapasok siya sa loob, lahat ng mga produktong naroon sinira niya. Pinagahampas niya ng tubo ang lahat ng naroon. Nakakuyom lang ang kamay ko habang nakatingin sa ginagawa ni Itay. Tawa naman ng tawa ang pinsan ko. Ilang sandali lang tumigil na rin si Itay. Kasabay ng pagdating ng mga pulis. Nagulat na lang ang dalawa nang lapitan sila para hulihin. Bianca, bakit pati ako kasama? Nagtatanong ka pa talaga, ha? Bakit ako hinuhuli nyo? Ako ang ama ni Bianca. Bitiwan nyo ako. Wala kayong karapatan na hulihin ako. Ama ako ng may-ari ng tindahan na yan. Makukulong ka dahil sa ginawa mong pagsira sa negosyo ko. Ikaw ang ipakukulong ko. Nagawa ko lang naman yun dahil ayaw mo akong tulungan. Wala ka pa rin karapatan na sirain ang hindi mo pinaghirapan. Ikaw pa rin ang mapapaya sa bandang huli. Tandaan mo yan! Tsaka lang ako napaiyak nang mag-isa na lang ako nakatingin sa mga nasira. Sa isang iglap nawasak ang mga pinaghirapan ko. Dahil sa walang pusong ama na meron ako. Napagtanto kong kahit kailan hindi niya kami minahal. Tingin niya lang sa amin taga-supply ng mga kailangan niya. Galit na galit din ang mga kapatid ko dahil sa nangyari. Gusto nilang sugurin si Itay pero pinigilan ko sila. Ayoko makagawa sila ng masama. Dahil alam kong sila din ang magdurusa sa bandang huli. Tinawagan ko din si Inay. Sinabi niya na hayaan kong mabulok sa kulungan si Itay nang magtanda. Hindi po talaga ako magpapaareglo. Si Ate Sabrina lang po ang nakapagpiyansa. Siya po talaga ang may kasalanan. Nananahimik na tayo eh. Ginulo pa niya tayo. Habang umuusad ang kaso, abala naman ako sa pag-aayos na nasira kong tindahan. Malakas ang ebidensyang hawak ko. Dahil hindi alam ni Itay, simula pa lang may kumukuha na ng video. Kaya kahit anong paninira niya sa akin, walang maniniwala sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon laging sa magulang ang simpatsya ng mga tao. At hindi sila ang laging tama. Kumusta po ang bakasyon? Ay, ang saya-saya anak. Ayoko pa nga sanang umuwi kaya lang inaalala ko kayo. Tinapos ko lang talaga ang araw ng kasal. Pasensya na po kayo kung nabitin ang bakasyon niyo ha. Pwede pa naman po yata kayong bumalik eh. Sabi nga ng kaibigan ko, balik daw ako kahit anong oras at isama ko kayo. Sige po, Nay. Planuhin po natin yan kapag wala nang pasok yung dalawa. Oh, ay ano nga palang palita sa ama mo? Ayun, nakakulong pa rin po siya. Wala pa rin gustong magpiyansa sa kanya. Wala na yatang perang mga kapatid niya eh. Gusto ko siyang makita. Bakit pa po? May gusto lang akong sabihin sa huling pagkakataon. Ayoko sanang payagan si Inay pero mapilit siya. Sinamahan ko na lang siya at sa labas ng police station na lang ako naghintay. Habang nasa labas, tumingala ako sa langit. Humingi ako sa kanya ng gabay. Alam kong hindi tama na ipakulong ko ang aking ama. Pero yun lang ang alam kong paraan para hindi na niya kami guluhin. Ana, salamat naman dinalaw mo ako. Ang walang hiyang anak natin ipinakulong ako. Papiyansahan mo na ba ako? Gusto ko na talaga makalabas dito eh. Humanda sa akin ang Bianca na yon. Mag-asawang sampalang ibibigay ko sa kanya. Ikaw ang walang hiya mula pa noon. Tama lang na mabulok ka dyan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ko mapiyansahan? Asawa mo ako eh. Yung walang kwenta nating anak ang dapat nandito, hindi ako. Pagkatapos sa mga ginawa mo, si Bianca pa talaga ang gusto mong makulong dyan. Dapat lang. Dahil ayaw akong tulungan ng anak natin. Mabuti nga kahit maginhawa ang buhay nyo. Ako nagtitiis sa gutom sa inuupahan ko. Baka nakakalimutan mo, mas matindi pang naranasan namin dahil sa'yo. Kaya tama lang na magdusa ka. Kahit bali-baliktaran mo man ang sitwasyon, mag-asawa pa rin tayo. Naaalala mo pa ba si Lira? Lira?
Isa lang naisip ko eh. Yung naging kaklase mo nung high school na pinagbintangan ng mangkukulamang ina. Sabay yung tinutukoy mo. Totoong mangkukulam ang nanay niya. At sa kanya ipinamana ang libreta na naglalaman ng itim na karunungan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nagkita kami pagkatapos ng ilang taon. Sa isa nila ako nagbakasyon ng ilang araw. Huwag mong sabihin na humingi ka sa kanya ng tulong. Oo, pinakulam ko si Sabrina. At ikaw naman ang susunod kapag pinilit mong lumabas dito. Ang sama mo. Ngayon na lang ako naging masama. Dahil na rin sa iyo at sa pamangkin mo. Nanahimik na lang sana kayo at pinabayaan kami. Ana, nakikiusap ako. Ilabas mo na ako rito. Ayoko sa lugar na ito. Hindi ako bagay dito. Tapos ang anak mo, ang gusto mong mapunta dyan? Hindi na. Ayoko rin siya mapunta rito. Sige na naman, Ana. Maawa ka sa akin. Ayoko makulong. Kung iuurong namin ang demanda, tanggapin mong sumpa na igagawad sa iyo ng kaibigan kong si Lira. Ayoko. Huwag mo naman sa akin gawin to. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon na mamili. Dito o gusto mo pang lumabas? Dito na lang ako. Kahit papano'y buhay pa ako. Mabuti naman. Sa wakas, matatahimik na rin ang buhay namin. Sinalubong ko na si inay nung makita ko siya na palabas na. Halata sa kanya na masaya siya. Nahawa na rin ako sa mga ngiti niya kahit hindi ko pa alam kung bakit siya masaya. Ano nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ang itsura ko? Mommy! Jess! Tulungan niyo ako! Nung pumasok si Tita Marge, maging siya napasigaw sa gulat. Pati ang asawa ng pinsan ko parang napaho na sa kinatatayuan. Bakas din sa mukha nito matinding pandidiri sa kanya. Huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Tulungan niyo ako, hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Dahil walang sapat na pera, hindi nila nadala sa doktor ang pinsan ko. Isang albularyo ang pinatawag nila. Nakumpirma nilang walang lunas ang karamdaman nito dahil ang kumulam dito ay tawid dagat pa. Malakas di umano ang kapangyarihang taglay nito. Kahit ang albularyo walang nagawa para pagalingin siya. Siguro parusa na to sa akin. Sa dami ng mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko na maalala kung sino sa kanila ang pwedeng gumawa nito sa akin. Iniwan na rin ako ng asawa ko dahil ang pangit ko na. Tinanggap na lang ng pinsan ko ang mapait niyang kapalaran. Bihira na lang siyang lumabas ng bahay kung hindi rin lang sa simbahan siya pupunta. Madalas kasi siyang makaranas ng panunukso sa mga bata at maging sa mga matatanda dahil sa naging itsura niya. Tumutulong na lang siya sa mami niya na mula nung maghirap natuto ng dumiskarte sa buhay. Nung galing siya sa simbahan, naisipan niyang dumaan sa tindahan ko. Papasok pa lang ako nun nung may makita akong alin na balot ng tela ang buong muka. Napansin ko agad ang magaspang niyang balat na parang natuyong sugat. Gusto niyo ho ba ng makakain? Tara ho sa loob. Hindi na. Salamat na lang. Huwag ho kayong mahiya. Ako po ang may-ari ng Korean store na yan. Pasok kayo para mabigyan ko kayo ng pagkain. Bakit ang bait mo pa rin? Teka, parang pamilyar sa akin ang boses mo ah. Ate Sab! Ako nga. Dinala ko muna sa opisina si Ate Sabrina para makapag-usap kami ng maayos. Iyak siya ng iyak kaya hinayaan ko muna. Ang laki ng ipinagbago ng itsura niya. Pasensya ka na ha. Naging iyakin na talaga ako mula nung maging ganito ang itsura ko. Kung hindi mo mamasamain, pwede bang malaman ang nangyari sa'yo? Sabi ng albularyo,
May kumulam sa akin at wala ang lunas ang sakit ko dahil tawid dagat daw ang gumawa nito sa akin. Ganun ba? Pasensya ka na ate ah. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Ayos lang. Hindi naman ako pumunta dito para humingi ng tulong. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo. Sorry kung sa kabila ng kabaitan mong ipinakita sa akin, hindi ako naging totoo sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat. Matagal na kitang napatawad. Sa dami ng blessings na dumadating sa amin ng pamilya ko, wala nang puwang sa puso ko ang magalit. Mabait kasi kayo kaya lalo pa kayong pinagpapala ng Panginoon natin. Ano nga pala ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa bahay lang ako, tumutulong kay Mami. Lumalabas lang ako kapag pumupunta ako sa simbahan. Ate, aalukin sana kita ng trabaho. Kung okay lang. Gusto ko sana kaya lang baka matakot naman ang mga customer mo sa itsura ko. Baka maging kasalanan ko pa kapag nalugi ang negosyo mo. Kailangan ko kasi ng assistant. Sa dami kasi ng aplikante, hindi ko na maasikaso lahat eh. Dito ka lang naman sa opisina eh. Oo, gusto ko yung trabaho. Kayang-kaya kong gawin yan. O paano? Tanggap ka na. Pwede ka nang mag-umpisa bukas. Salamat Salamat sa iyo. Binigyan mo ko ng pagkakataon na makapagtrabaho. Maranasan na maging normal ulit ang buhay. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kahit si inay natuwa dahil binigyan ko ng trabaho si Ate Sabrina. Kumbinsido rin siya na nagbago na ito. Pero hindi si Itay, na puro kapahamakan pa rin ang hangad para sa amin. Hanggang ngayon nakakulong pa rin siya at tumatanggi siya kapag merong gustong magpiyansa sa kanya. Nalabis ipinagtataka ng mga kaanak niya. Hindi man naging maganda ang wakas, sana'y kapulutan pa rin ng magandang aral ang kwento ko, Miss Gwen. Laging magpakita ng mabuti sa kapwa. Ang tunay na ganda galing sa pagkatao, hindi sa pagpapanggap. Wakas. Okay, shout out po tayo. Shout out kay Phoebe Ranyada. Hi kay Gia Gigi. Hi kay Lynn Hasegawa from Japan. Hello kay Jane 8285 from Calamba, Laguna. Hi kay Richel Adapon. Hello kay Jen Amor Espe from Pampanga. Hi kay Francesca Liana from Muscat, Oman. Hello kay Evelyn Abong Kabarkil. Hi kay Sheena Rotoni, salamat sa pakikinig. Hello kay Alice Bicolana. Hi kay Nazian and Zijan. Hello kay Miss Ami Yong, ingat po palagi ma'am. Hi kay Boom Yun Channel. Hello kay Maria Kada from Dubai. Hi kay Charmaine Turga Musngi from Santa Rosa, Laguna. Hello kay Richard Rivera. Hi kay Donna Garcia from Magalang, Pampanga. Hello kay Ikay Labmits from Camarin, Caloocan. Hi kay Zaira Kate Sibaluka from Bagao, Cagayan. Hello kay Sangyong from Doha, Qatar. Hi kay Alden de la Cruz from Azucena, Sipocot, Camarines Sur. Hi kay Elizabeth Pamintuan from Pampanga. Hello kay Arwin Carida na nasa Saudi. Hi kay Nakim and Kirben Española. Hello kay na Angelica Cancelier, Albert Ian Rabasan at kay Moon and Chan. Hi kay Hazel Villasoto. Hello kay Kazumasa. Shout out sa Noda and Sabresa family. Hi kay Jeanette Corollo. Hi kay Cheryl Vertudaso. Hello kay Ermarmi Sablad from Navotas. Hi kay Angelina Ke. Hi kay Janisa Toledo. Hello kay Mirasol Masujer from Riyadh. Hi kay Gary Gumban. Hello kay Elizabeth Dungka from Pampanga.
Hi kay Valerie Joy Nadal from Kuwait. Hi kay Aiko Villesa from Bahrain. Hello kay Trajano Lestojas, salamat sa inyo. Hi kay Angelina Ignacio. Hello kay Lydia Lopez. Hi kay Francisco Neng from Saudi. And Raquel Hasegawa from Japan. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat po. God bless.